So kung i-measure natin ang line to ground, supposedly pareho lang yan sa line to neutral. 225 volts lang, 225 volts o 226 volts lang. Okay? Again, line to neutral, 237. So, may nawala na 10. Saan ba yung 10? Now, i-measure natin neutral to ground. So, neutral, baba, then ground. Nandito ang 10 volts. Ipapakita ko dito sa video kung paano ko naibalik yung nawawalang 10 volts back to line to ground. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! May ipapakita lang ako dito sa ating electrical system. This is our socket. Kung observe niyo yung socket natin, may nakalagay dyan na markings L, N, N. L means the line, and N is neutral. Kasi yung electrical system natin para sa mga residential houses is dalawa lang yan, line to neutral ang ating linya. Line is, kung i-measure yan, that's 240 volts. Then 230 to 240 volts. Then ang N is supposedly 0. Yan. So, dalawa lang yan. Line to neutral. Kaya, kung hanapin natin ang line, for example, L, check natin dito, nagbibip yung tester natin, meaning ito yung line, may kuryente siya, di ba? Okay. Dito sa N neutral, wala. Then, may extra dito na ground, wala din. Okay? So, ganun dapat ang ating linya. Kung ang iba kasi, pati na yung bahay ko, hindi sumusunod sa electrical color coding, dapat talaga ang ating linya is susundin natin yung proper na wiring. Ang L is dapat L. Okay? Sometimes, nagbaligtad to. Yung ibang outlet ko baligtad. So, ang ginawa ko, inayos ko. So, nilagay ko sa ang cable sa proper na place niya. So, yung line is nandito sa line. Yung neutral nandito sa neutral. Na kung i-measure natin yan, ang voltahe, check nyo. Tingnan nyo ha. So, line to neutral tayo. That's 237 volts. So, titingnan natin ang aking meter dito. Nasa 238. Okay, so more or less pareho lang siya sa aking tester. So that's the supply galing sa aking power distributor. So kung i-measure natin ang line to ground, supposedly pareho lang yan sa line to neutral. 225 volts lang, 225 volts o 226 volts lang. Okay, again, line to neutral, 237. So, may nawala na 10. Saan ba yung 10? Now, i-measure natin neutral to ground. So, neutral, baba, then ground. Nandito ang 10 volts. Okay? Yung 10 volts na yan, ay tawag niya na stray volts. So, ano yan? Naligaw. Naligaw na voltahe. Sabi nila, yung 10 volts, sabi ng mga experts, yung 10 volts is high but tolerable. Pero it means may problema sa ating circuit. Unbalanced yung circuit natin. Not properly grounded. Yun ang problema. Supposedly, the ideal is not over 2 volts or point something lang nga, less than 1 volt. So, ang problema kasi nito, nandito sa ating AC panel. Let me clarify and emphasize also na yung sinasabi natin na neutral galing sa ating power distributor kasi ang linya ng Pilipinas is single phase two wire system para sa residential. So nangyari niyan is line and supposedly neutral, pero hindi siya actually neutral kasi doon pa lang sa source ating power distributor ginaground na nila yung neutral.
So, dapat pangalan yan is line to ground. Kaya yung sa mga socket natin, naka-label doon is L and N, line and neutral. Yung neutral doon is ground na at the same time. Then under the PEC or the Philippine Electrical Code, nag-mandate doon na kailangan natin i-banding ang ating neutral kung meron tayong neutral, kasi ang neutral natin again is yung grounded conductor natin na tinatawag natin neutral. Kailangan i-banding natin yan with the conductive or equipment conductor ground. Itong mga bus dito, ground to siya. Okay? Ang purpose nito is, ang lahat ito ay galing sa ating equipment, ating mga appliances. Yung mga appliances natin, kung nakita nyo, tatlo yung prong niyan. So yung isa niyan is ground, connected dito. So para equipment ito. And this is connected, sa akin, is connected to the ground. Ang aking ground line is nandito. May kable ako dito na separate, papunta doon. So although hindi to proper color coding, supposedly yung ground is green, dapat green to. May walang green na kable eh. So ginagamit ng mga tauhan dito is nang mag-install dito ay black wire na lang. Okay? So these are connected to the equipment sa case, sa chassis na mga appliances. In kaso merong shorted doon na isa sa mga linya natin makonect doon sa case, then dadaan dito at pupuntang ground. Now, for the panel, para mas safer, kailangan na ang ating pangalawang linya, yung tinatawag natin na neutral, ay i-connect natin din dito sa ground. Dito lang sa main control panel. After this, di mo na kailangan o dapat na i-connect mo yung neutral to ground or yung tinatawag na banding. Kasi delikado na. Isa lang dito lang sa main AC control panel. Ito aking bagong AC panel, control panel ay makabago na. Kaya yung case niya is plastic. Okay? Now, kung gagamit ka ng luma, yung steel box, kailangan yung ground bus ito, grounding to, papunta to sa earth. So yung case ng metallic box, kailangan i-connect dito. Sa ating linya, ang neutral ay ito, tingnan na, i-test natin ha. Walang sound ang ating tester. So, yun ang line natin, nasa left side. Actually, baligtad. Baligtad siya kasi sa breaker, ang nakasulat dito is N, neutral. Dito is L. Supposedly dito ang line, no? Pero wala. Neutral dito. Dito ang line. Baligtad siya. So, succeeding breakers, ganoon din. Nagkamali din. Oh. Di ba? Oh. Lahat. So, pareho siya. Kasi connected siya. Nakabas yan eh. Now, under the law, ang ating Philippine Electrical Code, kailangan ang mga grounding bus ay connected with each other. Kung gagamitin natin ito, bakante ito, hindi ito ginagamit, ito bakante. So, ang ginamit, ito lang at saka ito lang ang ginamit. Kailangan ang ating ground bus ay connected sa neutral. So, kailangan ito siya, ground bus ay connected dito sa neutral na line para maiwasan natin yung electrical shock at saka that paves the way na yung breaker natin ay magti-trip agad kung may ma-detect na anomalies, kung may mga short circuit or merong electrocution. So, yun ang nasa batas natin. Batas yan ha, hindi yan lang basta-basta na rules. Yung National Electrical Code natin, batas yan eh. Kasali yan sa ating parang it's a separate law aside from the National Building Code. So batas yan, dapat susundin. Pero sa Pilipinas kasi hindi masyadong sinusunod yung ating National Electrical Code. Okay? So wala siyang connection. Kung titingnan natin ang aking panel dito, ito yung ang kanyang ginamit na ground bus, ito lang at saka ito.
While interconnected na yung dalawang ground bus ng aking panel, nalaman ko na hindi pala bonded ang neutral at ang equipment grounding conductor o yung ground bus dito. Tingnan nyo yung meter natin, 8.6 volts siya. That's the stray volts. Connected ang, nag-measure ako ngayon sa voltahe between the neutral and ground. So, yan ang NEV. Now, gagawin ko, i-short ko ang, o i-jump ko ang ating neutral at ang ating ground dito sa panel. Tingnan nyo ang mangyari sa ating stray volts. From 8.6 volts to, see, nagde-drop siya, 2.7 na lang, less than 1 volt. So that's the ideal stray volts, less than 1 volt siya. Ang gagawin ko ngayon is maglagay ako ng linya mula dito sa neutral papunta dito sa ground para ma-perfect natin ang ating AC panel connection dito. So ito na, nalagyan ko na ng jumper itong linya nito mula dito sa ating neutral to ground, then powered na ang ating linya ngayon. Tingnan nyo, nasa 12. Bakit na 12 volts siya? Nag-freeze yung reading ng ating panel monitor or itong ating 6-in-1 digital meter nang gumawa tayo ng bonding with our neutral and our equipment grounding connector here. Hanap na tayo ng paraan kung paano natin ma-resolve ito. Ayon sa nakalap ng AI Gemini, possible reason kung bakit nag-freeze ang readings ng ating 6-in-1 meter ay nalagay ang bonding after the main panel. Kaso lang, tama naman yung ating bonding nasa main panel. Possible reason number 2, loose main neutral wire ng meter. Ito yung sekreto dito. So itong linya natin, this is the neutral terminal ng ating meter. Ito yung nagsusupply, kasama ito sa nagsusupply dito sa ating meter, ang linya na ito. And I connect it to the ground terminal na andun din ang ating neutral mula dito sa ating main panel. I mean sa service provider. So kung i-touch ko dito, i-connect ko dito sa ground bus, tingnan nyo ang meter natin. Okay. Oh. Bumasa siya ng maayos dito. Okay. Bukas ng fuse. Nakakalito to. Ang nangyari pala is hindi ko lang na properly connect to siya sa ground kaya hindi siya gumana. Ito, gumana na siya. Kailangan talaga walang loose grounding. Otherwise, wala problema. Okay. So, obserbahan lang natin muna kung tama bang readings niya dito. Unlike before na nag-freeze yung readings. So, ngayon, consumption ko is 91 watts. Then, yung incoming input voltage is 232 volts at 59.8 Hertz. So, tama na siya, no? Then, 1.24 amperes. So, observe lang natin muna kung wala na bang problema. Kung hindi ba mag-freeze ulit ang ating meter. Everything looks good. Hindi na nag-freeze ang readings ng ating 6-in-1 digital meter dito sa ating AC panel. And my main panel is now fully secured and bonded na yung neutral and ground. If you have questions and similar experiences, paki-comment naman dyan sa baba. Dagan salamat, bye!